Ang mga konteksto ng suliraning pampulitika, dinastiyang politikal at isyong teritorial. Ang mga isyong pampulitika ay tumutukoy sa mga problema, usapin o kontrobersyang may kaugnayan sa pamamahala, patakaran at ugnayan ng mga tao sa isang bansa. Ang ilan sa mga mabibigat na isyong pampulitika na kinakaharap ng bansa sa kasalukuyan ay korupsyon, kahirapan, dinastiyang politikal, isyong teritorial at mga tunggalian sa hangganan. Ang dinastiyang politikal. Ito ay isang sistema kung saan ang kapangyarihan sa pamahalaan ay nasa kamay ng iilang pamilya sa loob ng mahabang panahon. Sa ganitong sistema, ang mga miyembro ng iisang pamilya ay magkakasunod o sabay-sabay na nanunungkulan sa iba't ibang halal na posisyon sa gobyerno, tulad ng pagiging mayor, kongresista, gobernador o senador. Ang dinastiyang politikal ay masasabing may malakas, malalim na ugat at patuloy na lumalaganap sa bansa. Na tila ba ang pamumuno sa pamahalaan ay isang family-owned business na maaaring ipamana sa kanilang mga asawa at anak. Mga katangian ng politikal na dinastiya. Ang monopolyo ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay nakatuon lamang sa iilang pamilya. Pagpasa ng kapangyarihan. Karaniwan sa mga dinastiya ang pagpasa ng mga posisyon sa kanilang mga kamag-anak. Ang paggamit ng yaman at kapangyarihan. Ang mga politikal na dinastiya ay madalas na may malawak na kontrol sa yaman na siyang ginagamit nila upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. At ang pagkabawas sa kompetisyon. Dahil sa pagkakaroon ng mga dinastiya ay nagiging limitado ang oportunidad sa ibang mga individual na nais maglingkod sa bayan. Ang pag-iral at pagpapatuloy ng mga kilalang pamilya sa politika sa Pilipinas ay bunga ng iba't ibang salik na nagpapatibay sa kanilang kapangyarihan at impluwensya. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan. Kasaysayan at tradisyon. Maraming mga kilalang pamilya ang matagal nang nakaugnay sa politika, kung saan ang kanilang mga ninuno ay naging mga unang opisyal ng bayan, lungsod o probinsya. Kapangyarihan at impluwensya. Ang pagiging bahagi ng isang kilalang politikal na dinastiya ay nagdudulot ng malaking kapangyarihan at impluwensya hindi lamang sa lokal na antas kundi pati na rin sa pambansang antas. Pakikipag-alyansa at tulungan. Ang mga pamilya sa loob ng politikal na dinastiya ay kadalasang bahagi ng mas malawak na network ng mga alyansa. Ang mga alyansang ito ay nagbibigay ng dagdag na suporta, proteksyon at lakas sa harap ng kalaban sa politika. Ang pagbuo ng imahen o myth-making. Ang ilang pamilya ay bumubuo ng mga mito o kwento tungkol sa kanilang pamilya tulad ng pagiging tagapagligtas ng bayan o tagapagtaguyod ng demokrasya. Ang ganitong imahen ay nagbibigay sa kanila ng positibong pagkilala sa mata ng publiko kaya't patuloy silang ibinuboto ng mga tao. Pampublikong pag-asa o public dependency. Sa ilang lugar, ang mga kilalang pamilya ay nagiging sentro ng ekonomiya at kabuhayan ng mga tao. Sila ang nagbibigay ng mga trabaho, proyektong pang-infrastruktura at tulong sa panahon ng sakuna. At dahil dito, ang mga tao ay umaasa sa kanila at bilang ganti, patuloy silang binoboto sa bawat eleksyon. Pagkilala sa kasaysayan o historical influence. Maraming kilalang pamilya ang may mga ninunong aktibo sa politika noong panahon ng mga Kastila, Amerikano o panahon ng Commonwealth. At dahil dito ay nakaugat na ang kanilang impluwensya at pamana sa loob ng maraming dekada na nagpapadali para sa pamilya na mapanatili ang kanilang kapangyarihan hanggang sa kasalukuyan. At ang paggamit ng legal na sistema. Ang batas sa Pilipinas ay nagpapahintulot ng pagtakbo ng mga kamag-anak sa iba't ibang posisyon lalo na sa lokal na antas. Hindi pa ganap na ipinatutupad ang pagbabawal sa political dynasty sa bansa, kaya patuloy na nagagamit ng mga kilalang pamilya ang legal na batas na ito upang magpatuloy sa kapangyarihan. Kinakaharap ngayon ng bansa ang issue tungkol sa suliraning teritorial at tunggalian sa hangganan. Ang territorial dispute ay isang alitan o hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa o rehiyon hinggil sa pag-angkin ng isang partikular na lugar o teritoryo.
Ang border conflict ay tumutukoy sa mga hidwaan o alitan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga bansa o rehiyon kaugnay ng kanilang mga hangganan. Ang ilang lupaing bahagi o saklaw ng soberanya ng bansa, partikular dito ang mga isla sa West Philippine Sea, ay sinasabi ng ibang bansa sa Asia tulad ng China, Vietnam, Malaysia at Brunei na bahagi rin ng kanilang lupang nasasakupan. Ang Spratly Islands at West Philippine Sea ay dalawang magkaibang mga teritoryo na madalas na pinag-uusapan sa konteksto ng mga usaping pang-teritoryo. Ang Spratly Islands ay isang grupo ng mga maliliit na isla, mga coral reefs at mga sandbars sa gitnang bahagi ng Timog Dagat China at hinahati ng iba't ibang bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam, China at Malaysia. Ang bawat bansa ay may kanya-kanyang mga pag-angkin sa mga isla at may mga insidente ng tensyon dahil sa territorial na tunggalian. Mahalaga ang Spratly Islands dahil sa mga potensyal na yaman nito tulad ng langis, pati na rin sa mga ruta ng paglalayag na dinadaluyan ng maraming pandaigdigang rutang pangkalakalan. At ang West Philippine Sea na bahagi ng South China Sea na nasa loob ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas batay sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang bahaging ito ay kinikilala ng Pilipinas na nasa loob ng kanyang soberanya at sakop nito ang mga lugar na malapit sa mga isla ng Pilipinas tulad ng Palawan at Zambales. Mahalaga ito sa ekonomiya at seguridad ng bansa dahil sa mga natural na yaman tulad ng isda at langis, pati na rin ang mahalagang ruta para sa pandaigdigang kalakalan. Narito ang ilang bahagi ng West Philippine Sea na nasa loob ng inklusibong ekonomikong zona ng Pilipinas na patuloy na inaangkin ng bansang China. Ang Pag-asa Island o Thitu Island. Ito ang pinakamalaking isla sa Spratly Group na sakop ng Pilipinas. Naglalaman ng isang maliit na komunidad at paliparan na isang mahalagang bahagi ng estratehikong depensa sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Panatag o Scarborough Shoal, kilala rin bilang Bajo de Masinloc, isang pangalan ng lugar na ibinigay ng mga mananakop na Espanyol. Ang lugar ay tahanan sa maraming uri ng isda tulad ng tuna at iba pang mga komersyal na isda. Ang yamang ito ay mahalaga para sa mga lokal na mangingisda, lalo na sa mga komunidad sa paligid ng Zambales. Kalayaan Group of Islands. Ang grupong ito ng mga isla ay mayayaman sa mga marine biodiversity at mga mineral na yaman na nagbibigay ng tirahan sa iba't ibang marine species. Ito ay mahalaga para sa pangingisda at maraming Pilipino ang kumukuha ng kinabubuhay dito. At Ayungin Shoal, dito makikita ang tanyag na BRP Sierra Madre, isang barkong Pilipino na nakatalaga rito bilang simbolo ng hangganan ng pagmamay-ari ng bansa. Ang barko ay nagsisilbing post ng mga sundalo at marka ng presensya ng Pilipinas sa lugar. Sa kasalukuyan, ang China ay nakapagtayo na ng mga istruktura sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, partikular sa mga islang ito na bahagi ng West Philippine Sea. Ang Exclusive Economic Zone ay isang bahagi ng karagatan na umaabot sa 200 nautical miles mula sa batayang linya ng isang bansa, kung saan mayroon silang karapatan sa paggamit ng mga likas na yaman. Ang isang bansa ay may eksklusibong pahintulot sa pangingisda, pagmimina at iba pang aktibidad. Ang patuloy na aktibidad ng China sa mga lugar na ito ay nagpapalalim sa mga hidwaan sa South China Sea at nagpapahirap sa pagsisikap na lutasin ang mga isyu sa teritoryo ng bansa. Ang suliraning teritorial sa Pilipinas, partikular sa West Philippine Sea, ay isang komplikadong isyu na may maraming kadahilanan. Narito ang mga pangunahing sanhi ng teritorial na hidwaan. Ang mga pag-angkin sa teritoryo na nakabatay sa kasaysayan ng bansa. Ang West Philippine Sea ay pinagtatalunan ng iba't ibang bansa dahil sa mga magkakasalungat na pag-angkin sa teritoryo. Ang iba't ibang bansa ay may kani-kanilang kasaysayan at dokumento na nagpapakita ng kanilang mga pag-angkin dito. Isang halimbawa nito ay ang China na gumagamit ng 9-dash line na naglalaman ng mga sinaunang mapa at dokumento bilang batayan ng kanilang mga pag-aangkin. Likas na yaman. Ang lugar ay mayaman sa likas na yaman tulad ng mga isda, mineral at potensyal na langis at gas na nagdudulot ng kompetisyon sa mga bansa para sa mga yamang ito. At pangkalahatang estratehiya sa seguridad. Ang kahalagahang geopolitikal ng West Philippine Sea na mahalaga para sa pandaigdigang kalakalan
ay nagiging sanhi ng mga bansang may interes na kontrolin ang lugar upang mapanatili ang kanilang estratehikong kaunlaran. Ang mga epekto ng tunggalian sa hangganan. Ang pagkakaroon ng tensyon sa relasyon ng mga bansa. Ang mga border conflicts ay nagiging sanhi ng tensyon sa relasyon ng Pilipinas sa mga bansang tulad ng China, Vietnam, Brunei at Malaysia. Ang mga diplomatiko at ekonomikong relasyon ay naapektuhan na nagreresulta sa mga diplomatic protest at economic sanctions. Epekto sa ekonomiya. Ang tensyon sa West Philippine Sea ay nagdudulot ng mga problema sa industriya ng pangisdaan at turismo sa lugar. Ang mga mangingisda ay nahihirapan na makakuha ng mga yamang dagat na kanilang ikinabubuhay, at ang mga potensyal na namumuhunan ay nag-aatubiling pumasok sa bansa. Pagpapalakas ng ugnayan sa mga kaalyado. Ang Pilipinas ay nagtataguyod ng mas malalim na alyansa sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Ang mga kasunduan sa seguridad, military aid at joint exercises ay bahagi ng estratehiya ng Pilipinas upang makakuha ng suporta sa posisyon nito sa teritoryo. At pagkakaroon ng suliranin sa kapaligiran. Ang patuloy na tensyon at militarisasyon sa West Philippine Sea ay nagdudulot ng kapansalaan sa marine biodiversity tulad ng pagkasira ng mga coral reefs at pagkakalbo ng mga maritime ecosystems. Narito ang mga hakbang na nagpapakita ng determinasyon ng Pilipinas na protektahan ang kanyang pambansang interes at teritorial na integridad sa kabila ng mga komplikadong issue sa hangganan. Diplomasya at multilateral na pag-uusap. Ang Pilipinas ay naglahad ng kanilang mga legal na pag-aangkin sa pandaigdigang korte, partikular sa Permanent Court of Arbitration upang ipagtanggol ang ating mga karapatan batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang PCA ay isang pandaigdigang tribunal na naglulutas ng mga kaso ng hidwaan sa pagitan ng mga bansa. Ang pagsasaayos ng national security. Nagpapatayo ang Pilipinas ng mga pasilidad at nagpapaigting ng pagpapatrolya sa mga lugar na nasa ilalim ng kanilang kontrol upang mapanatili ang presensya at seguridad sa teritoryo. Ang pagpapalakas ng ugnayan sa mga kaalyado. Ang Pilipinas ay nagtataguyod ng mga alyansa at nakikipagtulungan sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos at Japan upang makakuha ng suporta sa kanilang mga posisyon sa teritoryo. At pagsasagawa ng mga joint exercises. Kabilang dito ang mga pagsasanay sa puwersa militar ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nitong bansa upang mapabuti ang kakayahan ng mga puwersang militar ng Pilipinas sa pagtugon sa mga banta ng China at pagprotekta sa teritoryo. Noong July 12, 2016 ay ibinaba ng Court of Arbitration ang desisyon na ang Pilipinas ang may karapatan sa mga islang sinasabi ng China na pagmamay-ari nito. At sinabing hindi makatwirang gamitin ng China ang sinasabi nitong 9-dash line sapagkat ang mga islang kinakamkam nito ay sakop ng 200 nautical miles na bahagi ng Philippine EEZ. Ang Tribunal o Permanent Court of Arbitration ang nagbigay ng hatol hinggil sa alitan sa West Philippine Sea. Ang Permanent Court of Arbitration ay isang pandaigdigang tribunal na naglulutas ng mga kaso ng pandaigdigang hidwaan. At ito ay hindi isang bansa kundi isang internasyonal na institusyon. Hindi dumalo sa ginanap na pagdinig sa kaso ang China dahil sa paniniwala nito na ang tribunal ay walang jurisdiksyon sa usapin. Hindi kinikilala ng China ang anumang desisyon nito. Ang mga konteksto ng suliraning pampulitika, dinastiyang politikal at isyong teritorial.